Pasok na tayo ng Ilocos Norte mga master. Dito tayo sa Badok ng bayan ng Ilocos Norte. So dyan nga pala ako nag-stay. Dyan ako nagpalipas ng gabi. Hindi na ako nakapag-video kasi lobat lahat ng gamit ko. Lobat power bank, lobat camera, lobat cellphone. Ayan, naka 5 hours sleep din. So time check, it's exactly 6 AM in the morning. Hanap muna tayo ng makakainan. Day 3. Haba-haba pa. Naka 505 kilometers pa lang ako. Let's go mga master. Hey, look. Welcome to Paway. My God, padyakang walang humpay, makarating lang dito sa Paway. Sakto merong kainan sa arko, ako'y nagugutom na. Halika na, samahan nyo akong kumain. Pagkatapos tuloy ang padyakan patungo sa pagudpod. Bawal na mapagod, pero pwede magpahinga. What's up mga master? So ayun na nga, tanaw ko na ang Paway Church. 220 meters na lang mga master. Ito na yung Paway Church, oh. Ang ganda. Yung bell tower nyo, halatang lumang-luma, oh. Siyempre hindi natin papalagpasin na hindi magdasal dito. Likod yata to. Tama ba? Ikot tayo, punta tayong harap. Wow, grabe. Sobrang luma ng building na to, ng simbahan na to. Halata mo sa itsura, no, mga master. Tansyan nyo, ilang taon na kaya itong Paway Church na to? Or San Agustin Church. Tama ba? San Agustin. Grabe, oh. Ganda. Oh, teka lang. Dead end. Wow. So silipin natin yung loob mga master. Ang page lang. Facebook page? Sige po. May page din po ako. May page ka? Ano, halo-halo? Anong page nyo po? Ang page ko sir is RRJ Film Photography. Ayun. Yeah. Follow nyo? So, pitikers. Follow nyo si Master. Sarat. Ayun. Paano tayo? Pipicturean daw tayo ni Master. Biruin mo. Master. Taga saan ka sir? GoPro ano yan sir? Salamat kay Master RJ. Napitikan niya tayo dito sa San Agustin Church o mas kilala sa Paway Church. Thank you sir. RRJ Film and Photography. Yon. Follow his page mga master. Follow my page mga master. Ayan. Mga taga Ilocos Norte, follow my page. RRJ Film Photography. Wag lang Ilocos Norte, buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Buong mundo. Kahapon, nandun tayo sa Centennial Arena. Nag-concert si Gigi Alana. Yun. Ano ba yung pala? Di ko kilala yun. Si Miss Gigi Delana. Ayun. Thank you ulit. Grabe, ang sexy ni Sexy. Gigi Delana. Sexy. Sobra. Kaya pala puyat ka eh. Puyat, hindi. Dahil sa editing. Galing ng Nag-edit ka ba? concert. After ng concert,
nag-edit pa ng video ni SDA pala Gigi. to si Master eh. Oo, hindi Same pagka SDE. alam kong magandang content. Yun mga master, tapos na tayo. Tapos na tayo sa Poway Church or San Agustin Church. Diretso tayo sa Malacanang of the North mga master. Grabe no. Yung Malacanang nga dyan sa Manila, hindi ko pa napupuntahan eh. Mauna mapuntahan yung Malacanang of the North. Solid. Let's go, let's go. Medyo tipid tayo ngayon sa pag-video dahil limited na lang ang aking memory. Nagbawas ako, yung ibang footage pinasa ko sa phone ko. So kaya meron tayong bala ngayon, ngayong araw. Tara mga master. Yup. Dito tayo sa Malacanang of the North. Bago nga pala ako pumunta sa Malacanang of the North, ay nag-side trip muna ako dito sa Ilocos Sand Dunes. Wala ito sa aking plano. Well, since nandito na rin naman ako at 4 km lang ang layo, ay akin na itong sinadya. Puro buhangin. Buhangin. Wala tuloy belo sa ahon. Buhangin. Oh my goodness. May ATV oh. Ito na ba yun, yung sand dunes? Ito na ba yun? Ano special dito? Bukod sa ahon. So galing itong mga buhangin natin, napakarami. Amazing. Parang nasa disyerto eh. So ayun mga master, nakabalik na tayo dito sa main road, which is yung Lawag Poway Road. Sayang yung 8 kilometers ko dun ah. So maganda naman yung Poway Sand Dunes, pero for me hindi siya worth it kasi nahirapan ako magbike dun, madulas. Pero the best, okay din, at least na-experience ko kung ano yung vibe sa disyerto, na para kang nasa impyerno. Ganun pala yun. Anyways, we're going to Malacanang of the North. So mabilis ang picture lang doon. Naubos na naman oras ko. Sabi ko alas 9, nasa Lawag na ako eh. 9:07 na. Gahol na naman sa oras. At 15 kilometers pa papunta ng Lawag. Let's go to the Sunshine City. Poway Lake.
So ito mga master, yung lake na yan ay Paway Lake. Lawak. Ang lawak at malinis ha. So yan mga master, ang Paway Lake at 10 kilometers malawak, 478 km from KM0. So tara, ayan, pinakita ko lang yung Paway Lake mga master. So kakanan daw tayo, Lawag City, 10 km. So dito ano ba yun mga master? Maharlika Hall, temporary close. Yun, dito na tayo sa Malacanang of the North. May entrance daw eh. Magkano kayo? 9 AM to 4:30. So ayun mga master, galing lang natin ang Malacanang of the North. So hindi na ako pumasok, hanggang ano lang ako, bungad. Hanggang bungad lang, tamang picture lang sa ano, sa gate. May bayad daw kasi 70 pesos or 170 something. Sabi ko, bili ko na lang pagkain, yung pang entrance ko dun. Hindi rin naman ako interesadong nasa loob dun eh. Mas trip ko yung mga ano eh, sceneries. So papunta tayong Lawag ngayon mga master. I think mga 4 or 5 kilometers na lang, nasa Lawag na ako. Ayan, kakain ako sa Palawag. Then after that, diretso na tayo ng Patapat Viaduct. Konti na lang eh. Wala na yatang isang daan eh, mula dito hanggang Patapat. So ayan, mamaya ulit mga master. Tipid tayo ngayong day 3 sa pag-video. Limited lang yung space natin. Let's go! Ganda ng bridge na to. Padsan Bridge. Padsan Bridge going to Lawag. Haba. Isang kilometro din yata to. Ayan o, Padsan Bridge. Yan, nakita ko dun eh. Marunong na ako magbasa mga master. Hindi na ako magtatanong sa inyo. Solid talaga. Pailog ba yan dagat? Lawak. Laki ng truck sa likod. Laki ng truck. Oh. Meron pang isa. Yun. Wala na. Lawag, I'm coming. You know, ganda dito mga master. Bacara Beach. Bacara, Ilocos Norte. Ganda. Malaking truck sa likod ko. MacArthur Highway pa rin kasi ito eh. Solid talaga. Eh, shoutout nga pala sa Farmview Food House kay Master Lorenzo. Ayan, salamat sa kwentuhan master. Hindi na boring. Hindi na boring ang aking tanghalian. At masarap ang kanilang mga pagkain. Oh, welcome to Bacara. So yun lang yung pinaka-arte niya. Tinakpan pa ng kotse.
So ayun mga master, malapit na tayo sa Pagudpud. Oh my goodness. Pero yung init matindi pa rin aking fairness. Okay, next bayan, Pasukin. Tama ba pronunciation ko? Tara sa Pasukin. Pasukin na natin yan. Baka pasukin pa ng iba. Let's go. Pasukin Public Market. Bali, andito na nga tayo mga master sa town proper ng Pasukin, Ilocos Norte. Hello. Andito na nga. Oh my god, ang ganda ng plaza nila. What is this? City Hall? Ang ganda ng plaza nila mga master. Pasukin na yan. Balay Ili. What does that mean? Balay Ili. Is that a municipality? Look, Art of Liberty. Art of Liberty. At ito yung City Hall yata nila yan mga master. Ayun o. So tara na. Masyado nang mainit para huminto. Bakit na kalsada? Char lang. Pala yun. Saan ulit? Yo, what's up mga master? Dito na ako sa Burgos, Ilocos Norte, at tanaw ko na ang Pililla, Rizal. Ayan, nakita ba sa video mga master ang Pililla? So tingin ko dyan tayo aahon eh. Ayan mga master. So sabi nila kasi from Burgos going to Banguid maahon. Pangahon pa naman tayo. Salamat sa Booster C. Let's go. Ayun mga master, andito na tayo sa Burgos. Picture lang. Ayun, papunta na tayo ng Banguid. Bangi. Nalilito ako sa mga pronunciation eh. So ayun mga master, kaya pala lakas ng hangin eh. Dito nakatapat yung electric fan, pambihira. Kaya pala lakas ng headwind eh. Dito nakatutok, naka number 3 pa. Burgos Municipal Health Office. So, tara sa Bangi. Oh shit. Ilang km pa BN, 16 kilometers. Ano yung BN?
Parang mas malaki yung nasa Pililya. Yung LC na nasa Pililya. Parang mas malalaki yun. Parang dito. Ganda. You know, ang laki. Ahon. Matindi pa sa Pililyo yung ahon dito ah. Hirap. Propeller niya, lakas oh. Hoy, salamat, recovery. Akala ko puro na ahon to. Sa wakas may recover. Lusong tayo mga master. Yun, so sa wakas may lusong na ulit mga master. So Rolling Hills, papuntang town proper ng Banggi. Grabe, only ano talaga, only windmill, check brake. Oh no. So saan ibig sabihin yan? Matarik ang lusong pagka ganyan pinapacheck ang brake. Ayun oh, only windmill talaga mga master. Malapit na nito oh. Ayun yung katawan niya oh, nasa baba lang oh. Focus muna tayo sa lusong. Lusong muna. Grabe oh. Sarap. Pag may ahon may lusong, matik yan. Siyempre since lulusong tayo, aahon ulit tayo niyan, panigurado. Ingat sa mga butas. Oy, reduce speed daw, reduce speed. Magbagal tayo, magbagal. Magbagal, sundin natin yung signage. Holy macaroni, ganda ng ano, mountain views oh. Okay, reduce speed. Ang tarik naman nito. Mahirap to kumpara sa inahon ko kanina. Wow, ang ganda. 10 kilometers hanggang Banggi, town proper. Siko. Ang lalim. Yung hangin sobrang sariwa. Nawala na yung mga windmill mga master. Hindi ko na makita, wala na akong makita pala. Oy, tapos na ba yung lusong? Bilis naman. Bilis naman. Ay, gagi, meron pa. Meron pa pala. Woo! Let's go to Pagudpod. Siguro mga nasa 35 km na lang. Wala na sa 40, alam ko eh. Hanggang paapat-apat Viaduct. Wow! Uy! Grabe! Ang daming windmill! Ang daming windmill! Nakita ko sa bundok nakapatong.
natin mga master. Patag na ba to? Walang hiya, bundok pala yung tinawid natin, no? Doon tayo galing sa likod niyan. Kaya pala matindi yung ahon din eh. Pero mas mahirap yung ano, pabalik kaysa papuntang Pagudpud. Sarap. Goodness gracious. 8 km bago mag-town proper ng Baghi. Let's go. Nagugutom na rin pala ako. Ano pa akong makakainan bago tayo magrekta Apat-Apat Bridge. At malulubat na rin yung phone ko. 10% na lang. Oy, patag na nga. Don't tell me, tatawid tayo dun sa bundok na yan. Huwag naman sana. So ayun mga master, side trip tayo ng windmill. Bale yan yung highway, ayun o. So 2 kilometers papuntang windmill. Dito na rin naman eh, puntahan na natin. 2.7 km pala. Mahirap signal dito. Buti nakadali pa ako mag-Google. Oh my God, look at the mountain. Holy sheesh. Goodness gracious. Tagipuro. Welcome Tagipuro. Goodness gracious. Ganda. Ayun pa. Sige, manawa ka. Speed limit 20 kph. Buwasan natin. Sundin natin yung mga signage. Lakas ng hangin dito. Goodness gracious. So may 2.2 kilometers pa mga master. Ihahatid ko kayo sa Baghi Windmill. Ba't kaya yung ibang windmill hindi gumagana? And last 2 kilometer mga master. Oh my goodness. Grabe oh. Windmill talaga mga bata. Ayun no, sa likod ko. So last 1 kilometer dun sa pinaka tourist spot. Grabe. Anli windmill talaga mga master. Dami pa dun oh, ang liliit dun sa pinaka kabilang bundok oh. Kabilang isla yata yun. Itong lugar na ito, wala na masyadong tao, wala na masyadong bahay. Gravel section, 600 meters na gravel section. Black horse yan. Baka black horse yan.
hirap yung buhangin. Di pa ako sanay kontrolin pag dito sa buhangin dumaan. Kaya mo yan, Black Horse. Huwag mo lang ako tutumba. Huwag mo lang ako itutumba, Black Horse. Come on, Black Horse. Lakas talaga. Baka Black Horse yan. Buddy, you can do it. You can do it, buddy. You can do it. You can do it. Let's go. Daming tao. Wow! Look at that! Ang dami! Look at that! Ang laki! Ganda! Meron pa dito sa kaliwa. Meron din sa kanan. So yun, picture lang tapos mabilisan ride out. Kasi baka butin tayo gabi pa Claveria. So yun mga master, pabalik na tayo. Kilometers pabalik ng highway. Medyo napasarap yung tambay natin dun. Pambihira. Kinain yung oras ko. Ang tagal natin dun, nag picture pa kasi. Shoutout nga pala dun kay ating galing kumuha ng litrato. So ayun mga master, labas muna ako dito, balik ako sa highway, tapos hanap ng makainan. At buti na umabot pa yung phone ko kasi palubat na siya eh. Magpapicture pa tayo dun. Nakapasok na tayo mga master sa Bangi Town proper. Ito yung Barangay 1 San Lorenzo. Ito yung town proper nila mga master. Town proper ng Bangi. Yes, of course. Nasa yung munisipyo nila. Sana along the highway lang din para makakuha natin ang video. So siyempre gaya ng ibang ibang bayan, pag nasa Kapitolyo na eh talagang matao, matraffic, maraming establishmento. At eto na nga mga master, may Bangi doon, Bangi signage. Hindi natin papalagpasin yan, ikot lang tayo dito. Sakto may 7-Eleven, kailangan ko na umigit sa green ko. Hindi tayo. Yan, San Lawrence Church, Bangi Church mga master. Siyempre dito muna tayo sa malaking signage ng Bangi, papapicture. Uy, kain tayo empanada. Empanada. Yo, what's up? What is up mga master? So from Bangi, San Lorenzo, magmerienda lang tayo mga master. Tapos direkta ride out na rin. Tsaka nag-charge ako ng phone. So hinintay ko pa mag 100%, kaya medyo napasarap na naman yung stopover natin. At may maganda akong balita sa inyo mga master. Sa wakas, nandito na tayo sa Pagudpud.
Ayan yung arko mga master. The Bolo Bridge. Finally, after 639 km, pagod is real. Ayan yung arko mga master. Ganda ng view sa kanan, no? Tsaka sa kaliwa. Ito yung arko. Siyempre, papapicture tayo. Alright. So kakatapos lang natin umahon mga master. So lusog naman ulit. Bali, papunta na tayo ng Pagudpud town proper. At papuntang ano na rin, Patapat Viaduct. Sarap. Masarap talaga umahon. Pagkatapos mong lumamon, tapos bibigyan ka ng lusong. Pagudpud Market. May pearly shell sa Pagudpud. Hindi na ako magpipicture, naghahabol ako ng oras papatapat. Papapicture pa ako sa Patapat. Kailangan maabutan natin na maliwanag pa sa Patapat. Time check, it's 5 PM, alas 5 sakto. At 25 kilometers pa papuntang Patapat Viaduct. Good luck, maabutan pa natin. So alas 6 sakto, no? Sunset. So nasa town proper na tayo. Next na bayan ay SP. 36 km. Ano yung SP? Tubig break, tubig. Haba pa itong ahon. Grabe ba? Akala ko patag sa Pagudpud.
It's 5:40 in the afternoon. It's kinda creepy now. Walang kaposte-poste ng ilaw. No. Ibabalik ko. Yeah. That was smooth. Kita na yung dagat mga master. Oh, sharp curve. Ayun mga master, kung napapansin nyo, puro lusong ang video ko dito sa Pagudpud. Kasi gusto ko yung mga inahon ko maging surprise para sa inyo kung sakaling pupunta kayo dito mga master, para ma-surprise din kayo ba. Opshi, grabe. Malapit na tayo sa Patapat Viaduct. Natin habang may liwanag pa. Balaloy. So hindi na to Pagudpud or barangay yung Balaloy ng Pagudpud. Oh, may ahon pa. Kala ko puro lusong na hanggang dagat to mga master. Tuloy ang ligaya. Ayun, may ahon pa. Biluhan natin. Ito na, malapit na tayo sa Patapat. Malapit na sa Patapat. Dalian mo. At yung araw papalubog na. Buelo. Dilim doon na, parang umuulan sa kabilang bundok Parang umuulan doon sa kabila. Sa may Cagayan.
Nasaan na yung ano? Sabi na, oh, kakatapos ng umulan dito mga master. Ang dilim ng ulap din sa kabilang ibayo. Ayun, oh, basa yung kalsada dito. Ibig sabihin, kakaulan lang. Calvario Patapat Natural Park. Yun lang. Oh. Maambon sa part na to. Bulilyaso. Yun, finally. Dito na tayo sa Patapat Bridge mga master. Oh, shit. Sir, pwede makisuyo po. Papa-picture lang. Saan ka galing, boss? Pasay po. Pasay? Opo. Saan ang rota mo? Claveria po. Malapit ng Claveria? Yung ahon na lang po ba yan? Yan yung last ahon na yan? Ahon yan, tapos pagdating mo sa Monterey, pababa na yun. Kunting ahon na lang yun. Saan Hindi yung naman ito masyadong ahon na ganyan. Opo. Parang ganyan lang din. Ang pinakamapan na ahon mo dyan, ay wala pa. Wala namang ganyan talaga naman. Pero may ilaw naman sa kalsada po. Yan ang problema, wala. Shit, may mga bahay. Pag baba mo sa may boundary, may makita kang arko, Opo. yan na yung van, yan na yung boundary. Sa baba. Ano pa? Ano pa? Opo. Ilang oras ang nagbiyahe? Magtatatlong araw po ngayon. Saan ang rota mo sa Claveria? Mag-check-in po doon. Buti nabutan ko pa itong maliwanag. Pero kung medyo alanganin ka, makisuyo ka na lang dyan. Saan po? May checkpoint dyan. Dyan sa dulo ng van, dulo ng tulay na to. Opo. May ikon dyan, kung pwede, makisuyo ka na lang. Kung pwede, kung dyan ka na lang mag-visit tapos Yun lang mga master, medyo ginabi na tayo dito sa Patapat, no? Pero okay lang. At least kahit pa paano may liwanag pa rin mga master. Bali pupunta tayong Claveria. Yun, no? Maulan-ulan pa naman. Back tayo nga dito 35 km to Claveria. So good luck. Ayan, namnamin nyo ang ganda ng Patapat Bridge. Ayun na, umaambon na. Umaambon na mga master. Patay tayo dyan.
Ganda rin yung view dito sa side na to eh. So ayun mga master, pa Claveria na tayo. So from Patapat, eto may ahon. Time check 6:23. Tawid tayo ng bundok. Sabi sa info, nakakalap kong info sa ahon dito, 10 km 10 km na ahon. At wala masyadong ilaw at bahay. Halos walang ilaw at walang bahay. So good luck. Tiisin na lang natin. Bali 17 km papunta sa susunod na bayan. So 10 km tayong magtitiis na ito sa dilim. Wala na. Ayan mga master, kailangan ko makarating ng Claveria. So 6:24, hopefully 8 PM nandun na ako. Kasi 35 kilometers na naman yung layo eh. Tsaka maaga pa naman. Problema lang dito sa probinsya, umaga pa lang, wala na masyadong tao. Ayan, good luck. Guide me Lord. Ingat tayo sa landslide. Kompleto naman ako sa ilaw, harap likod. Ayan, maaga pa, kaya kahit pa paano eh, may mga sasakyan na nadaan. So ahon muna ako mga master, balitaan ko kayo. Grabing dilim, tiis. Ayan, kaliwat kanan bundok. Ganito yung naranasan ko sa Maria Aurora. Galing kaming Baler, pabalik ng Pantabangan. So good luck. Grabe ba, naipit kasi ako eh. Pinilit ko kasi naabutan yung Patapat Bridge na maliwanag. Nabutan ko naman. Kaso ang problema, nabutan na rin tayo ng dilim. Uy, Manila na boss oh. So landslide prone area pa naman tong lugar. At basa yung kalsada, ibig sabihin umulan dito mga master. So pagdasal nyo, sana hindi tayo buta ng ulan. Very challenging. So far ito yung pinaka-challenging part ng ride ko. Ang tatawid ng bundok na maggagabi na. Actually gabi na, 6:26. Patapat pa more. No turning back na kasi. Pagbabalik ako ng Pagudpud, ganun din. Aahon ako mga master. Yung aahonin ko ganito rin. So yung ibabalik ko doon, dito ko na lang iaahon. km sa may Santa Praxis. Ang hirap kasi ng mga lugar dito. Ay, nakala ko puro ahon. May lusong din naman. Santa Praxedes, yun, tama. Siyempre pag lusong master, ingat tayo. Ay, kagaya niyan, malubak. Debris ng landslide. Bali hindi naman bago sa akin yung ganito.
Sanay na rin naman ako kasi madalas na rin ako magso-solo ride eh. Yung Sierra Madre, yan na solo ride ko na yan mag-isa sa dilim. Tsaka yung nagbohol loop ako, madilim din yun. Kaso ang problema nga lang dito maahon, may ahon. Sa bohol kasi nabutan ako ng dilim, may ahon pero banayad lang. Dito kasi matatarik. So ayun, kita-kits na lang tayo sa Santa Praxedis mga master. Ayun na nga, muulan na mga master, patay tayo dyan. So hindi na ako makakapag-video, sisilong na muna ako saglit. Buti dito kahit papaano may mga konting bahay pa. Yo, what's up mga master? So medyo grabe yung ano dito. Dito na nga pala ako sa Claveria. Masama yung panahon mga master, maulan-ulan. So nabot tayo ng Kalbaryo, literal dun sa tinatawag nilang Kalbaryo. So yun, sobrang dilim dito mga master. Hindi ko alam bakit may isang poste ng ilaw wala tong probinsya na to. So may Santa Praxedis din mga master, sobrang dilim. Grabe, grabe, grabe. Sa wakas makita ko na yung arko ng Claveria. Medyo umulan kasi kanina kaya hindi ako nakapag-video. Tinaga ko na lang to mga master. Dito na ako sa Claveria. Grabe, sobrang dilim. Tingnan yung likod ko, wala nang makita. Okay, picture muna. Grabe, sobrang kaba. Sobrang kaba. Pero part of the ano to eh, adventure. Dito na rin ako naghanap ng pwedeng matulugan sa Claveria mga kabiyahe. Habang naghahanap ako ay umulan na naman ulit ng malakas. Naligaw pa nga ako sa kakahanap ng pwedeng matulugan. Buti na lang may mga lokal ng Claveria na tumulong sa akin para makahanap ng matutulugan at inihatid pa nila ako doon. Dito nga pala ako nagpalipas ng gabi sa Claveria Agri-Base. Sobrang affordable ng rooms nila dito. 350 pesos lang ay ligtas ka ng makakapagpahinga at makakatulog ka ng mahimbing. Pwede mo rin ipasok ang iyong bisikleta dahil malaki ang kanilang rooms. At ito nga pala ang total distance ko sa 3 days ride na aking ginawa, 682.3 kilometers. At sa aking day 3 naman ay 177 kilometers lang ang aking na-accommodate. Mas mababa ito kung ikukumpara mo sa 2 araw na nauna. At kung umabot ka sa puntong ito mga kabiyahe, can I get a like, comment at subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, at meron din akong Facebook page na Biyahing Bike ni Mike din. Please follow me para updated ka sa aking bawat biyahing bike ni Mike.
At gusto ko nga lang po palang magpasalamat ng lubos sa mga tao na tumulong sa akin para matupad itong pangarap ko na maikot ang buong norte. Marami pong salamat kay Master Efren Rico ng Efren Rico Cycling. Siyempre kay Budol ni Moy, kay Master Moises, at sa Delta Appliances kay Master Wilson ko at kay Master Hieronimo ng SPN Cycle PH, at siyempre sa mga kagrupo ko sa Halo Halo Bikers. At maraming salamat mga kabiyahe. Kita-kits tayo sa day 4. Hanggang dito na lang mga kabiyahe. Peace! I'm out. Thank you for watching. Bye-bye!